Magandang araw po sa inyong lahat, and this is Biyahero Ellie. And welcome to Biyahero Informa, or I could say Biyahero Informa. Kasi ang Biyahero, yan yung mga tao inside Biyahero, and Biyahero is our, of course, lovely place, our lovely company. So ayan, welcome po, and thank you for watching this video. And ang pag-uusapan po natin ngayon ay bakit ISE ang laging hinahanap para sa pag-a-apply sa mga tulong pinansyal dito sa Italia? So para matutunan or maintindihan po natin yan, let's first see kung ano nga ba ang ISE. Ang ISE po, ang acronym nito ay Indicatore della Situazione Economica Equivalente, o ibig sabihin, translated in English, Indicator of Equivalent Economic Situation. Ito po ay para sa isang nucleo familiares or sa isang family na magkakasama sa isang bahay. So dito nakikita ang approximated financial situation ng isang pamilya. So that is why yung mga tulong pinansyal po na ating hinihingi sa gobyerno, ito yung itinalaga nilang certificate or sertifikado na pagbabasihan nila kung tayo ba ay entitled sa isang tulong pinansyal at kung ano yung klaseng tulong pinansyal o ano man yung benefits na kanilang ibinibigay, ano yung level na kaya nilang ibigay sa atin. So, ito po yung itsura ng ating ISE o atestasyon ni ISE sa mga hindi pa nakakakita. So, nandyan po ang impormasyon ng inyong buong pamilya. At dito po kung saan may red oblong, ayan, dyan po nakikita kung ano yung halaga ng inyong ISE sa taon na inyong ni-request. Para saan nga ba ang ISE? Dahil sa ito ay isang dokumento kung saan makikita ang financial capability ng isang pamilya, isa ito sa pinagbabasihan upang masukat ang hangganan o requirements para sa approval ng mga financial help o yung mga tinatawag na sustained debito. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina. So ano ba yung mga possible na financial help? Ang mga inaabangan po natin ngayong 2021, ang ilan po dito ay active na, ang ilan po ay activate pa. So katulad po ng Reddito di Cittadinanza, once na ma-renew nyo po ang inyong ISE, ay pwede kayong mag-request ng bago or pwede na pong ma-renew ang inyong Reddito di Cittadinanza. Kasi dun sa mga meron na pong active na Reddito di Cittadinanza, every time po na mag-i-schedule, mag-i-expire ang ating ISE, nakakat po yan. So ang solusyon po dyan, kailangan nating mag-renew ng ISE. Ang mga ISE po natin ng taong 2020 ay nag-expire na nung December 31, 2020. So, practically, kailangan na po talaga nating lahat mag-renew or mag-ask ng bagong ISE. So, bonus vacanze, bonus auto, bonus bebe, bonus asilo nido, cashback dello Stato, bonus luce gas, carta acquisti, assegno unico per i figli na mag-start pa ito on July 2021 at iba pang maaaring ipatupad. So, magkakaroon po kami ng mga videos para i-explain kung ano-ano ang mga sustainable credit or financial help na ito. So sa ngayon po, mag-concentrate muna tayo sa ISE. Para kanino ba ang ISE? So ito ay para sa kahit na sinong residente ng Italia, trabahador man o negosyante, maaaring mag-request nito. So pinapayuhan na laging mag-apply kung may miyembro ng pamilya na may menor de edad, senior age, so yung mga 65 years old pataas, differently abled people, or member of the family, mga wala na trabaho, nawalan ng trabaho, or mababa ang kita. Obligatory ba ito? So, hindi ito obligatory. Pinapayo lang po natin na i-apply ito ng mga family na may present na family members na ganitong categories kasi ito yung may mga possibility na mas maging mababa yung ISE or talagang totoong may pangangailangang pinansyal dahil nga sa mga nasabing sitwasyon. So, malaya ang bawat mamamayang magdesisyon kung magpapagawa nito o hindi. Hindi po ito obligasyon but ito ay isang right or dirito na pwede nating gawin at i-request para magkaroon tayo ng possibility or mas magkaroon tayo ng priority in case na mag-a-ask tayo ng financial help sa gobyerno. So, advisable na lagi itong i-renew, lalo na nga kung present itong mga condition na nasabi natin sa inyong family composition.
Okay, so ano ba yung mga requirements ng IZE? So ito yung mga dokumento na kailangan nating i-provide ng buong family. So hindi lang po ito dun sa nagre-request, but again, I repeat, sa buong pamilya. Kailangan ng karta de identità, codice fiscale, CUD 2020 or CU 2020, Reddito 2019. I repeat, Reddito or kinita ng taong 2019. O ibang klase pa ng Reddito na hindi natin makikita sa CU na normal. It could be yung mga dokumento na substitute documents or equivalent document ng CU kung saan pinapakita kung ano yung kinita talaga natin ng taong 2019. Contratto di affitto registrato, importante po na register ng inyong contract ng inuupahang bahay kasi nagkakaroon po kami ng mga sitwasyon na ang ibinibigay sa amin or sinasabit ay hindi registered. In that case po, hindi po natin siya pwedeng ilagay sa IZE. Or sa mga bumili naman po ng bahay, yung kontrato di compra-vendita. And then, kailangan din po nating i-provide ang saldo finale, egiacenza media ng inyong bangka, o ng libretto di risparmio, o ng inyong mga karta di credito. Yung bank, pag pumunta po kayo sa bank, I could suggest na i-ask nyo na sa kanila yung report na kailangan nyo para sa IZE. Kasi alam na po nila yung i-release nila sa inyo na lahat ng financial instruments na meron kayo doon sa kanilang bangko ay ibibigay na sa inyo yung report. If ever it doesn't happen, please do ask kasi kung hindi, magpapabalik-balik tayo. And para din po sa mga reports ng situation natin ng ating bank, kailangan po natin ng report as of 31st of December 2019. I repeat, 2019, ibig sabihin 2 years ago na record. And then yung mga investments natin as of 31st ng December 2019, so kung sino sa inyo yung may mga paper assets, kailangan din po natin yung i-declare. So, ganun din po sa mga may lupa, kailangan natin i-declare kung ano na yung value or kung ano yung mga details ng mga properties na ito. And pwede rin po nating i-declare ang targa de la makina kasi consider din po siya sa isa sa mga expenses na meron tayo. May cases specifici sa mga special cases like may member ng family na may invalidita, ibigay po natin yung verbale di invalidita. Let me inform you na kung wala pa po tayong official na verbale or communication or certificate of invalidity, hindi po natin basta pwedeng i-declare na may invalid member kayo. So, kailangan po talaga natin yung certificado de invalidita na may timbro at pirma galing po sa gobyerno, galing po sa ASLA, na galing po sa Commissione dei Medici ng ASLA. And Certificato dell'Università para po sa humihingi ng IZE 2021 para sa iskripsyon sa università. Certificato di separazione sa mga before ay mag-asawa, then nagkahiwalay, and it was released yung inyong certificato di separazione or legally separated talaga kayo. And please let us know kung may mga informasyon partikulari na kailangan naming malaman. Halimbawa, yung family is iba yung residensa ng tatay, iba yung residensa ng nanay, iba yung residensa ng anak. Yung mga particular cases, kailangan nyo po yung sabihin sa amin para mas maintindihan namin kung paano po natin i-declare or gagawin yung declaration ng inyong IZE para mas maayos po siyang lalabas. Kasi kapag may mga errors po tayong nilagay, may mga deformita po na lalabas. Ibig sabihin deformity or mga maling impormasyon or kulang na impormasyon na ating binigay. So in that case, kailangan po nating i-provide sa kanila yung hinihingi nilang impormasyon dahil base dun sa mga nilagay natin, maaaring may mga bagay na may doubt sila according dun sa record na meron ang gobyerno. So bakit taong 2019 ang dapat i-submit? So simula sa araw na ipinadala ang application para makuha ang IZE, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay magsisimulang mag-control upang malaman kung totoo ang ating idiniklara. So magkakaroon ng pag-uugnayan sa records ng IMPS, INAIL, Agencia del Entrate, Guardia di Finanza at ng ating mga bangko. So mas magiging precise ang details na maibibigay ng mga ahensyang ito kung 2 years backward ang pagbabasihan ng records. So hindi sa kanila madali na maging precise
kung ibabase lang nila sa 2020. So 2019, usually as of now, up to this year, 2 years backward talaga yung kailangan nating i-declare sa kanila. Minsan kasi nagre-reklamo yung mga clients na kailangan ko yung easy ngayon, pero ang hinihingi nyo sa akin is yung 2 years ago. 2 years ago may trabaho ako, pero ngayon wala. So may solusyon po dyan. Pwede po tayo magpa-release ng EZE 2021. So once na ma-release siya, pwede din tayong, after na ma-release ito, mag-request ng EZE Kurente. Ibig sabihin yung actual EZE. Ito ay hindi, I think it's up to 6 months valid, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Pero yun yung, after na ma-release yung ordinary na EZE, magre-request tayo ng EZE Kurente para mapakita natin yung actual situation. Kung nawalan kayo ng trabaho, kung bumaba yung sweldo, or kung may bago kayong member of the family na hindi nyo na i-declare sa lumang EZE, pwede po natin yung gawin sa EZE Kurente. So, EZEU, ito ay para sa mga estudyante na mag-i-escribe or mag-i-enroll sa university or naka-enroll sa university. Ito ay ginagamit para magkaroon sila ng discount sa kanilang tuition fee sa pag-aaral nila sa university. So, kadalasan nagkakaroon kami ng some complications if the student is not living with their parents. So, ito yung mga kadalasang sitwasyon na gusto naming ibigay sa inyo as example para kung ito yung sitwasyon nyo, at least alam nyo na kung ano yung mga documents na kailangan nyo i-provide. Kung minor age po ang estudyante, kailangan ang declaration ng details ng mga magulang. So again, kung magkakasama kayo as a family, then you submit the normal documents ang sama-sama, it's okay. Ang sitwasyon po na ito ay para sa mga estudyante na mag-i-escribe or mag-enroll or naka-enroll na sa university, pero nakahiwalay sila sa kanilang pamilya o sa kanilang magulang. So kung minor age siya, kailangan talaga ang declaration ng details ng mga magulang. So yung lahat ng documents na sinabi natin kanina. Kung major age naman at wala siyang kinikita or hindi sapat ang kanyang kita, so kahit nakahiwalay siya sa parents, pero hindi niya mapapatunayan na meron siyang kinita na up to 6,500 euros in the last 2 years, ay kailangang i-declare din ang sitwasyon ng mga magulang. So kung hindi enough ang kinikita niya, talagang kailangan ibabase yon sa declaration ng kita at saka properties and financial statement ng kanyang mga magulang plus yung sa kanya. So hindi natin siya pwedeng ihiwalay. Kailan natin pwedeng ihiwalay ang declaration ng isang university student? Kung siya ay major age na at 2 taon na siyang may sariling kita na at least 6,500 euros kada taon. So maaari na siyang mag-declare ng sariling EZE kasi sarili niya na yung stato di familia niya. It only shows na kung may 6,500 euros na siya na kinikita kada taon at 2 taon na siyang nakahiwalay sa kanyang parents, ibig sabihin, kaya niya na yung sarili niya. He or she could stand on her own. So, allowed na siya na magkaroon ng sariling stato di familia and at the same time magkaroon ng sariling EZE and EZU declaration. By the way, bago po magkaroon ng EZU, kailangan munang gawin ang EZE normale. And then, kapag na-release na po ang EZE normale, saka po natin i-request ang EZU. Okay? And last, kung may sarili ng asawa at anak, ay maaari na siyang mag-declare ng sariling EZE kasamang kanyang sariling pamilya. So this, please note na kahit kasama nyo sa isang residensa ang inyong magulang, kung kayo is university student, pwede kayong magkaroon ng sarili nyong EZE kung meron na kayong asawa at anak. Kasi meron na kayong sariling, of course, nucleo familiare. Okay, so again, ito yung mga EZE requirements. Tingnan po natin uli siya. So, dokumenti ng buong family ng lahat ng family members, karta de identità, codice fiscale, kinita ng 2019, kontratto di affitto registrato o kaya yung contract ng compravendita, saldo finale, docenza media ng bangka, libretto di risparmio o ng inyong mga karta as of 31st December 2019, ang inyong mga investments noong 31st December 2019, ang inyong plate number or targa de la makina, at in case of special particular situations, verbale dell'invalidità, certificato dell'università, certificato di separazione. Ayan, sana po ay nabigyan namin kayo ng mga ilang impormasyon na maaaring makatulong sa atin.
And asahan niyo po na magkakaroon pa kami ng mga ibang videos para magbigay pa sa inyo ng impormasyon tungkol sa mga maraming bagay o sa mga pratika or mga dokumento na kailangan nating maintindihan. Huwag lang po tayong basta-basta mag-request ng mga dokumentong ito na hindi natin naiintindihan. Kasi para po sa amin importante na tayo ay well-informed so that we could have a better integration dito sa Italia. So again, maraming pong salamat sa inyong atensyon. Always remember, there is a hero in you. God bless everyone!